Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sino po yung nagising nang nakangiti rito kanina umaga? Amen! Ba? Hindi ko kaya yun. Pag-isip mo. Sabi siya, pag-bilan na. Amen. Amen po. Masaya tayo lahat ngayong umaga ito. So, habang sinasayos ko yung ating slide, samahin niyo muna po ako sa isang maikling panalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat o Diyos sa umaga nito, Panginoon. Salamat po sa kalakasan, sa kasiyahan, Panginoon, na iyong pinagkaloob sa iyong mga anak. Dalangin po namin, Panginoon, na sa aming pagpapatuloy ang iyong banal na Espiritu, O Diyos, ang siyang pumamuna sa amin. Sa iyong lingkod, O Diyos, ang magsasalita, dalangin po namin, Panginoon, na maibahagi ang iyong salita ng buong katapangan, buong katotohanan. At sa lahat, Panginoon, ay maitaas ang pangalan mo. Sa lahat po ng mga makikinig, Panginoon, buksan niyo ang kanilang puso, ang kanilang isip, bigyan niyo ng pangunawa. At sa aming lahat, Panginoon, tulungan niyo kami na may sa buhay ang mga aralin nito, Panginoon. Dalangin po namin ito, O Diyos, sa lahat ng inyong iglesia sa umaga nito. Kayo, Panginoon, ang malakilang magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. So, last time po, meron akong siniseries tinawag natin Living Life That Honors God. Makita niyo yung banner natin doon, yung banner ng ating iglesia. Ano po yung una, tatanungin ko kayo, ano po yung una na prinsipyo na naibahagi natin? Ano yung una? Alam ko, nahihiya lang kayo. At sometimes, meron tayong tinatawag na short-term memory loss. Permanent po yan ngayon sa panahon ngayon. Short-term memory loss. Pero yung unang-una, just to refresh you is, obedience is better than sacrifice. So, sana may napulot tayong aralin doon. Ang pagsunod ay higit kaysa sa mga sakripisyo. So, ngayong umaga ito, napagpulin sa akin tumanin. So again, what matters the most? Yun po yung title natin. Still, What matters the most? Living life that honors God series. Now, ang aking naman pong ituturo is life principle number 2. Life principle number 2. Kung makikita niyo po yung nasa picture na yan, ano po yung nakikita niyo? Isda at saka tinapay. Sino kanina yung nagpandesal dito? Ay, sa mga taga-sayo, may nagpandesal ba kanina umaga? Di ba? Umagahan natin pandesal. Sa akin, nung dumating yung anak ko kanina umaga, si Jay, pumasok siya sa akin, pina-finalize ko yung mga slides ko, sabi niya, paasan yung wallet mo. Bakit? Bibili ako nung gawin sa magluluto kung umagahan, sabi niya. So, umagahan mo kanina yung pandesal. So, staple food ang tinapay, hindi ba? That's our staple food. Noon, naalala ko nung bata ako, pagkakain kami ng karne, Sabado lang. Di ba? Sino yung mga lumaki sa probinsya? Di ba? Kapag Sabado lang, doon ka lang makakatikim ng karne. Sa buong linggo, magsimula Lunes hanggang Biyernes, puro gulay yan, tsaka isda. Kaya noon, walang high blood. Hindi lang yung high blood. Kunti lang, Pero, gulay, Lunes gulay. Kung minsan wala pang sahog yung gulay. Pinakuluan sa kamatis lang, di ba? Yun yung pagkain mo. Pero malakas ka, masigla ka. Hindi nawawala kasi may protina. Sagana rin sa prutas noon. Saka prutas noon, hindi nabibili sa mall. Saan? Pinipitas sa ulo. Ayan. Ganun katindi yung ating kabuhayan noon. But then, naalala ko noon, kapag bumili ka ng tinapay sa amin noon, bumili ka ng yung merong palaman na nyog. Paniboko. Yun, paniboko, para sa amin noon, sarap na noon. Parang may okasyon na. Ang bata ko, naglalagay ako. So what matters?
Sino yung nagbabasa ng Bible dito na nakakaalala ng isang kwento? Yun. Noong pinakain ng Panginoon, yung 5,000, ilan pala yung pinakain niya? 5,000, 3,000, 4,000, diba? May ilang kwento na kung saan ang Panginoon, ang ginawa niya ay pinakain niya yung napakarami sa pamamagitan lamang ng ilang pirasong tinapay at ilang pirasong isda. So, titignan natin bakit ko nailagay ito as my life principle number 2. So, buksan po natin yung ating mga kasulatan sa libro ni Juan. Chapter 6, verse 1 to 13. Mas detalyado kasi ito kumpara doon sa nasulat sa Mateo, sa Marcos, at saka sa Lucas. Sabi niya, pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang pagpapagaling niya sa mga may sakit. So, titignan po natin, one of the reasons, the primary reasons kung bakit sinusundan ng napakaraming tao si Jesus Christ is because of healing. No? So, merong something that they would be able to gain. No? Yung talagang makukuha nila agad, immediate. That's why they are following Christ. Kaya kung makikita po natin kung minsan sa mga hindi ko naman sinabing hindi nangyayari, pero kapag meron, naalala ko noong mga 1990s, kapag meron pong healing crusade, at tawag natin nila doon, tama? Healing crusade. Kapag merong healing crusade, napakaraming tao. Kung makikita niyo yung mga tele-evangelists na nag-heal, na nag-claim na nag-heal, makikita po niyo doon, most of the people that are coming in are really may mga sakit, hoping na sana ay sila ay gagaling. Bawat isa sa atin has the same, probably the same thought one way or another sa buhay natin. Minsan lalapit tayo sa ating mga kapatiran, we're asking for prayers. Why? Kasi we need something. We need something done. No? May urgency, merong kailangan mangyari ngayon. So these people, bigyan ko lang kasi magandang picture, no? These people, itong mga tao ito, when they heard na si Jesucristo is healing people, sinusundan siya ngayon ng napakarami tao. Pero hindi ako doon mag-focus, ha? Sinasabi, bibigyan ko lang ngayon. Then verse 3, umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Noon ay malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo. Yung Paskwa, isang fiesta o pista, no? Ng mga Hudyo na sinicelebrate nila, no? Annually. So si Jesus Christ, ang ginawa niya, nakita niya maraming sumusunod, umakyat siya sa bundok. Di ba? Umakyat siya sa bundok. Anong reason ba't siya umakyat sa bundok? Seryoso niyo talaga, no? Umakyat siya sa bundok, pahirapan ko ang sundot. Hindi. Umakyat siya sa bundok para matanaw. Makita niya, no? Tignan natin yung verse 4. Sabi niya sa verse 5, tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. So the best way para makita mo talaga is top view, di ba? Bird's eye view. At kung sabi na tinanong niya ngayon specifically, yung isa sa kanyang mga alagad, si Felipe, at ang sabi niya, ito yung nagtanong niya, saan kaya tayo makabibili ng tinapay upang makakain ang mga tao ito? Right? So kung kanina, kahapon, nung maagang darating yung mga taga-Morong, ang isa sa mga naging plano kaagad is maaga tayo bibili ng tinapay, pandesal, sana po nabusog po kayo, pandesal, at saka kape, kasi maaga naalis para mainitan na siguro. So si Jesus Christ, upon looking dun sa mountain, sabi niya, Felipe, saan na tayo makakabili ng tinapay para makakain ng mga tao? So when what the Lord sees
is nakita niya, umakyat siya sa bundok at nakita niya yung mga tao paparating pa rin. Remember, ang setting doon, walang Jollibee na malapit. Diba? Walang McDonald's. No? Walang bakery. Hindi basta-basta. Kumbaga, nasa kawalan ka eh. Diba? Kaya nga umakyat siya para makita niya yung dami ng tao na papunta sa kanya. Ang naging worry niya kagad is, itong mga tao ito, pagod, bit-bit yung mga may sakit. Noon po, walang wheelchair. Isipin nyo, naalala nyo yung pilay, di ba? Yung isang pinagaling na bit-bit ng 4 na lalaki. Isipin nyo, inihahabol kay Jesus Christ. Tapos ang napili ng Panginoon natin, umakyat pa sa bundok. Di ba? Bit-bit mo nung gano'n, napakahirap na gano'n. So sabi niya, concern ng Panginoon, kailangan natin pakanin ang mga tao. Yung care. Then, sabi nung, ito sagot ni Felipe sa verse 6. Ano yung purpose ng Panginoon? Sinabi niya iyon upang subukin si Felipe sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. So ano yung ibig sabihin nun? It was a test kay Felipe kung ano yung isasagot niya. Paano siya kikilos sa sitwasyon na gano'n? Na kung saan nakikita niya yung marami may pangangailangan, in-identify ng Panginoon yung dapat niyang gawin, yung pangangailangan na iyon, paano kikilos si Felipe? Ano yung magiging desisyon niya? And then sagot ni Felipe ito, sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 salaping pilak, sa ibang version po, sabi niya, kahit na po sahod ng kalahating taon, yun ang sabi ni Felipe, no? Na halaga ng tinapay ay di sasapat para makakain sila ng tig-kakaunti. So you have to imagine the number of people na paparating. At kung sasabihin natin, magkano minimum wage ngayon? Sa isang buwan? 12,000, 16,000? 680 per day. So sa isang buwan, 15, no? Ganun, mga 15,000. Sabihin natin. Multiply mo yun ng 6. So magkano yun? Sa 15,000. So 30, 60, 90,000 pesos. Sabihin natin. So ang sinasabi dito ni Felipe, 90,000 pesos na halaga ng tinapay, kulang pa dahil kakain lang yung mga tao iyon ng kakaunti. 90,000 pesos ng tinapay. Ilang kahon yun sa atin? Di ba? O sabihin mo 90,000 na pandesal, 2 piso yung isa. 2 piso ba pandesal yun? 5 piso. Depende sa laki, no? Pag yung ganito lang, 2 piso. Mini, ano? Pero sabi niya, work half a year. Kalahating taon na sahod mo, kukulangin para ipakain sa dami. So, ang sinasabi dito ni Felipe, Lord, teka, imposible ito. Bakit? Kasi, ang dami nila. Napakarami nila. And then, sabi, verse 8, sabi, sinabi ni Andres, na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, mayroon po nitong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Then he asked the question, subalit, sasapat kaya ang mga ito? Diba? Try to imagine. No? Sabi nung isa, Lord, 90,000 worth of food. Kakain lang sila konti. Then biglang si Andres, Lord, may 2 tinapay. Ilan? 5? May 5 tinapay at 2 isda. Kasya kaya? That's the question, no? Yun yung tanong niya. Parang ininsulto si Felipe. Kasi hindi naman yung value ng inaalok ni Simon is nothing comparable doon sa assessment ni Philip.
So it's too far. Then ang sabi ng Panginoon, verse 10, paupuin ninyo ang mga tao, sabi ni Jesus, madamo sa lugar na iyon, umupo ang lahat at bumugit, kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. So tandaan po niyo, noong panahon na iyon, ang binibilang lang sa consensus ay lalaki. Hindi po kasama sa bilang ang babae, ang matatanda, ang mga bata. No? So you have to imagine, kung humigit kumulang lang na 5,000 yung mga lalaki, it's probably nearing or doubling yung 5,000 yan. So assuming, sabihin natin na, let's make a near assumption, sabihin natin probably nearest 10,000 yung tao dyan. Kasi marahil may mga lalaki na kasama yung kanilang ama, ina, kapatid. Meron yung iba na mga babae lang talaga na nag-iisa. So it's more. Now, pagkatapos paupuin, kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi iyon sa mga tao after giving thanks. And then, gayon din ang ginawa niya sa isda. And this is the miracle part. Nakakain ang lahat, hindi lang basta nakakain, nabusog. They were filled. Nabusog sila. And verse 12, sabi niya, nang makakain ng mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, ipunin ninyo ang lumabis ng di masaya. Ganoon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 kanin. That's the miracle. Pagkatapos ipagpasalamat ng Panginoon, sabi ng batang lalaki siguro kay Andres, may bawon ka. May bawon ka ba? Meron po ito. Ika, ito tayo ng missions. No? Paglapit, meron po yung bata ito. Yung bata, bagaman yun lang yung bawon niya, pinagkatiwala niya. At kung pinagkatiwala niya, pinagpasalamat ng Panginoon kung ano yung binigay ng bata. And what happened, yung tao dapat na hindi makakaranas o makakaranas ng gutom was filled. At hindi lang yun, sobra. Because kailangan utusan ni Jesus yung kanyang mga alagad na ipunin yung mga lumabis. Kahit pumati na, hindi kayang gawin yun in a nick of time. Kasi pag gagawa ka ng tinapay, magmamasa ka. Tama? Alawan man pampalsa. Huhugisin mo. Ilalagay mo sa oven. Diba? Kapag ilagay mo sa oven, ilang minuto? Yung pandesal, pag minuto, ilang minuto? Sabihin mo na, mga 15 minutes, no? 15 minutes. Kasi kung minsan makakabili ka, hilaw-hilaw. Binuksan mo, medyo hilaw-hilaw pa. 15 minutes. 15 minutes. Yung isang tray, lang yung laman ng tray, 50 sa minute. And you are feeding what? 10,000 on that. So you have to imagine kung gaano kalaki yung kapangyarihan ng Panginoon to do. So, our life principle number 2. Ano to? At pabalik pa. Yeah. So, our life principle number 2 is we surrender to multiply, and with our little, it becomes much. We surrender to multiply, and with our little, it becomes much. Susuko tayo upang lumago. At sa mga maliit natin bibigay, magiging marami. The child is the focus. Yung bata na nagdala,
He came in prepared. Tama? Isipin mo yung mga matatanda ang nasa isip lang. During that time, probably may bawang silang tubig. But the child was well prepared. Dahil nagbaon siya ng 5 pirasong tinapay at 2 isda. Alam niya na yung susungin niya is somewhat unknown and desolate. So he came in prepared. Pero pagdating niya doon, yung bagay na inhanda niya para sa sarili niya was the one that will feed the thousands. So when we surrender, when we learn that principle number 2, when we learn to surrender, to multiply, and with those little things that we have, it becomes much. Number 1, give what you have, even if it seems small. Kung bago ako mananampalataya, don't have much talents. Hindi ako marunong a lot of things. Even right now, no? I'm learning. Natututo pa rin. Sabi ko nga, even I have experience sa management skills, I'm still learning. Continuous learning. Kaya nga sa kumpanya, meron tayong tinatawag na continuous development team. Diba? Laging kausap siya. Siya yung pangalan sa continuous development team. And we're always discussing about how to improve processes. But kung titignan mo, it's the small things that really makes a difference. Tulad na lang pag nagbabudget ka. Akala mo lang, yung pa-candy-candy, pa-chichirya, hindi malaki yung nababawas. Pero kapag kinuwenta mo yun, makikita mo yung mga maliliit na yun. Pag nag-ipon, yun yung malaki. Sa atin, if we are like that child, we can give what you currently have. Kung ano yung meron ka, kahit gaano ito, ay baka sabihin na, Pastor, baka sa pera yan. No. It's not just about money. It's not really about money. Pero anumang bagay na meron ka ngayon, kung alam mong ialay ng tama sa Panginoon, give it. Ibigay mo sa Kanya. Sabi niya rito, sinabi ni Andres sa kanyang mga alagad at kapatid na si Simon Pedro, mayroon po rito isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay at 2 isda. But then the primary question doon na sinabi niya is, sasapat kaya ang mga ito? Alam po ninyo kung minsan, tayo, tinatanong din natin yan sa sarili natin. Hindi ba? Tayo, tinatanong din natin sa sarili natin yan. Habang naglilingkod tayo, habang tumanggap tayo sa Panginoon, tinatanong din natin, Lord, sapat ba yung ginagawa? Parang nung nakita mo, when you see kung ano yung kailangan gawin, you start to ask the question now, Lord, will it be enough? Sapat kaya? Sapat kaya yung gagawin ko? Sapat kaya yung meron ko? It's a challenge of faith. Kaya nung tinanong ng Panginoon sa akin, sabi niya gano'n, remember this, no gift is too small for God to use. Walang bagay na maliit kung ibibigay mo sa Panginoon na hindi magiging kagamit-gamit sa Kanya. Walang bagay na napakaliit na meron ka na hindi magagamit ng Diyos
para ano yung kulang? Next slide. It's not about how much you have. It's about being willing. Hindi mahalaga, no? Kung kakaunti yung kakayahan. Hindi mahalaga kung eto lang yung kaya mo. But, if you are more than willing, no? Alam niyo po, meron sa management, meron yung tinatawag namin na 4 na diagram when we assess people. No? When you assess the personality of a person, you put 4 quadrants, 4 na quadrant. Number 1, may skill, may will. Pangalawa, may skill, walang will. Pangatlo, merong will, walang skill. At yung panghuli, wala namang skill, wala pang will. No? 4 na quadrant. When you assess people. Doon mo iba-bracket yung mga tao mo. Iba-bracket mo sila. Kasi, it would be different approaches kung paano mo sila i-develop. No? Paano mo sila i-improve. So, the hardest part are those people, no, that has the skill pero walang will. Madaling i-develop yung skill, pero yung willingness is the hardest part para i-build. Kaya no, it doesn't matter if you have a lot, but if you are not willing to be used, you are useless. Kasi hindi mo ginagamit yung bagay na dapat magamit. Kaya sabi niya, there is no gift that's too small in the eyes of the Lord. Walang bagay na maliit sa mata ng Panginoon kung papagamit mo. Because it's not the amount or the value or the number, but the will that you have. I remember nung nahati yung bayang Israel. Tapos ang paghahari ni Solomon, anong nangyari? Nahati yung bayang Israel sa dalawa. Tama? Nung nahati yung bayang Israel, ito hindi ko ito makalimutan. That's why I said, it really has to do with the person to obey. Lumapit yung prophet, at ang sabi niya dun sa, I forgot the name, isa sa mga hari, sabi niya, binigay niya yung, inabot niya yung robe niya eh. And then, ang sabi niya, punitin mo yung, pinunit na ng 12 yung robe. And then, ang sabi, kunin mo yung 10. May iwan yung 2 dahil sa pangako ko kay David. Isa yung sagot, isa yung request ng prophet. Sabi ng prophet, kung susunod ka sa akin, sabi niya, kung susunod ka sa akin, at susundan mo yung yapak ng iyong amang si David, ibibigay ko sa iyo yung 12 tribo para pamanahan. Pero ano pinili ng isa? Hindi niya sinunod. May leadership skill. May leadership skill, but unwilling to. So, if you give, makapag-aalay ka lamang ng bagay na may halaga sa Panginoon. If the heart is more than willing. Next slide. Sabi niya rito, kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat, ay ipinamahagi niya sa mga tao at nakakain ng lahat ng nakagusto. Alam niyo po kung ano ginawa ng bata? Pag may ibang bata, naalala ko yung anak ko babae, pagkakain siya, si Bunso. Sa kanya ko ito nakuha yung phrase na Lord. Pagkuha niya, gustong-gusto niya kasi yung chocolate, Roche, Ferrero. Basta nag-grocery kami, bumibili siya niya. Ngayon, kapag bumili siya doon, at
kukunti na yung iba, sasabihin niya sa akin, Pa, ayaw mo, di ba? Sabi siya. Ayaw mo, di ba? Hindi ko naman na magulang. Oo, anak, ayaw ko. Pero pag sinabi ko, gusto ko eh. Di ba? Ayaw ko eh. Ayaw mo. Di ba? So dahil doon, yung bata, nung kinuha sa kanya ng apostolyo, yung pagkain niya, ano nangyari? Tumanggi ba yung bata? Hindi. Why? Tandaan mo natin yun. Miracles happen when we learn to let go. We learn to trust our bread and fish. Mangyayari ba yung miracle na yun? Kung hindi niya natutong ipagkatiwala yung kanyang tinapay at kanyang isip. Next. So, next. God multiplies what we sow. God always multiplies what we sow. Kung ano yung mga bagay na isusuko natin sa Panginoon, ipagkakatiwala natin sa Panginoon, ipapaubaya natin sa Panginoon, ibibigay natin sa Panginoon, ipapamahala natin sa Panginoon, He will multiply. Ibibigay niya siksik, wastong takal, siksik, liglig, at umaang. That is how, when you learn to surrender to the Lord. Ito yung pagkakataon na you don't trust what you have, but rather you trust God that you have Him to use what you were given. Sa panalangin natin, we always pray, I always pray, na Lord, not by my own strength, intelligence, skill, knowledge, na magtagumpay, kundi through your power. Wala na. Because when you learn to surrender yung mga bagay na pinahiram niya sa'yo, God, you would start to see nag-multiply yung mga bagay na yun. Why? Kasi ito sabi ng Panginoon, Anak, dahil na pagkatiwalaan kita sa maliit, pagkakatiwalaan kita saan? Sa marami. So if you have a skill, if you have a talent, and it is willing be surrendered, you are willingly surrendering it to the Lord, it will multiply. Next. Sabi niya, ang tao, Kawikaan chapter 11 verse 24 to 25, ang tao mapagbigay. Ay ano? Alam ko, interesado kayo lahat dyan sa word na yan. Ang tao mapagbigay, ano? Yumayaman. Pero naghihirap yung ano? Tikom ang mga kamay. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulong. Next. Nung first ko itinuro yung about living life that honors God, yung summary, yung overview. Yung bullet number 3 ko doon is you give generously as an act of worship. May binanggit akong 4 that we can give generously. Number 1 is time. Number 2 is money. Number 3 is our skills, talents. And number 4 is our possessions. Time.
Bakit inuna ko yung time? Because time is the only thing you cannot buy. Hindi mo mabibili ang oras. Time is the only thing you cannot reset. Hindi mo to mauulit. And time is the least amount na naibibigay natin sa Panginoon. Right? Time. And then we ask the Lord, Lord, paki-extend yung life ko. But we have the least amount given to God. If you are going to live a life that honors the Lord, no? Time is very crucial. Gusto mo ma-extend buhay mo? Give your time for the Lord. Siya yung nagbibigay. Siya yung nagsusulat. Siya yung nagsasabi. It doesn't matter kung gaano marami yung sakit mo. Kung gaano marami yung karamdaman na nasa loob ng katawan mo. Yet sinabi ng Panginoon, no, it's not your time. Walang magagawa si kamatayan. Dahil kahit si kamatayan, susunod sa kamatayan. Money. Bakit pangalawa yung money? Money is not evil. Yung humahawak ng pera, yung nagiging evil. No? Money is a tool. Sabi natin, itong buong ito is run by money. Huwag natin pagkain, huwag natin ikain yung bagay nyo. Everything is run by money. Yung mga suot yung damit, it's bought by money. Right? Sino dito yung nag-happy ng saging ng pinatuyo-tuyo hanggang sa dinala pa kasi suot dito? Wala nang gumawa yan eh. Lahat kayo, binili yan eh. Di ba? O sino din gawa ng sandalyas na gawa sa pinagapalong na gano'n kayo? Ano yung tawag? Bao. Sino gawa na? Wala naman eh. Money is there. Huwag natin alisin yun. No? Kapag marami nga kayong pera, nakangiti kayo. Diba? May mga mababasa ka sa Facebook eh, na masakit daw yung ulo nila, ang gamot nilang daw pala ay pera. Pera din doon. But, sabi niya, when we give small, bakit number 2 when we have money? No? Kasi money sometimes replaces God. Pinapalitan ng pera ang Diyos. At ang nagiging Diyos ng marami ay ang pera. Diba? We may not be seeing it, sinasabi natin hindi. Pero in reality, sometimes, we give more focus. Pero if we know how to give, sabi nga doon, whatever we give, God multiplies. If we know how to give, God multiplies. Skills. If we know how to use our skills for the glory of God, He multiplies. Our possessions, yung mga bagay na meron tayo, if we know how to use those possessions for the glory of God, those possessions multiply. Kaya kung minsan, sinasabi natin, hindi ako nag-i-improve. Because there's no willingness. No? Wala kang willingness eh. Even a small fraction of your time, a small fraction of your money, a small fraction of your skills, a small fraction of your possessions, ipinagdadamot mo pa. Then kung
mag-pray ka, ang lakas mong humiling. When you learn to give, when you learn to trust, God will give. Excellent. Sabi niya, next, your gift can bless others beyond what you imagine. Yung mga maliliit na bagay na iyon na ginagawa mo, it becomes a blessing. Yung mga maliliit na bagay na iyon, nagiging biyaya sa iba. Nagiging biyaya sila sa iba. And if you become a blessing, God will bless you. Ang problema sa tao, ang gusto niya, siya lang yung binibless. Pag natanggap niya yung blessing, ayaw niya maging blessing. Dahil magtataka tayo, bakit kaya hindi sinasagot ni Lord yung prayer ko? Sinagot na niya, pero may hinihintay siya sa iyo. Lalo. Remember, ang kayang pakainin ng 5, isdang 5, tinapay na 5, at isdang 2, it was only intended for that small child. But because of that gift na pinagkatiwala niya sa iba, 5,000 men, not counting women, was blessed. That's beyond imagination. So, ibig sabihin nun, habang hawak ni Jesus Christ yung tinapay na nasa basket, at saka yung isda, yung mga apostol, pinahilera yung mga tao katulad ng pagkakahilera ng mayon. And then, hindi ko ma-imagine kung paano eh. Hindi ko ma-imagine kung paano niya dinistribute. No? Is it just, bawa si Allen, line number 1. Si Allen naman pasa ng gano'n. No? You have to imagine paano niya ginawa. And then how much more nung nakita ng mga tao yun and see, whoa, marami pala pagkain. So your small gift, no? Your small gift can be a blessing to everyone more than you can. Next week. Number 2, trust in God's provision, even when it seems impossible. Magtiwala ka sa magagawa ng Panginoon, sa i-provide ng Panginoon, kahit na ito ay imposible. Next week. Tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, sabi niya, saan kaya ako makakabili ng tinapay? Upang makakain ng mga tao. Next. Sinabi yun upang subukin si Felipe, pero ito, sabi ko kanina, sabi niya, it's half a year's wage. Sa estimate natin, it's 90,000 pesos. Hindi sasagot. No amount of provision can calculate kung kakayanin o hindi. Next. Pero sabi niya, God sees the need before we do. Bago mo pa, remember, nung umakyat si Jesus, nakita na niya. At ang sabi niya, para subukin si Felipe, kasi alam niya na kung ano gagawin. Alam na ni Jesus Christ yung gagawin. But then he tested Felipe. And sabi niya, ano gagawin natin? Sabi, Lord, kahit na siguro kalahating taon sa ako, hindi kakayanin. So remember this, God sees the need. Nakikita ng Panginoon yung pangangailangan bago
ba't natin malaman na meron tayo kailangan? Paparating pa lang yung pangangailangan natin, nandun na, alam na ng Panginoon na kailangan. Siguro sa atin, sinasabi natin, Lord, ito yung kailangan ko. Sino na dito yung nakaranas? Nagpipray pa lang siya, andun na yung sagot. Wala. No? How many times? Iniisip mo na eh, paano may gagawin ko dito? Hindi ko alam kung ano gagawin. And then, rather than acting out of, ito gagawin ko kasi kaya ko kung gawin. Rather than acting out of your own strength, nag-decide ka, Lord, bago ako gumalaw, i-pray muna ako. Then sabi mo, Panginoon, nananalangin ka pala, paglabas mo ng pinto, andun na yung sagot. Minsan hindi pa tapos yung panalangin mo, andun na yung sagot. When you learn to trust God's provision, He will answer. Kahit na imposible yung mga bagay. Next week. Sabi niya sa Matthew chapter 6 verse 8, huwag niyo silang tularan. God is different sa mga Pharisees. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Gandang pangako, hindi ba? Iniisip mo pa lang na problema, nakabang ng Panginoon sa iyo. Iniisip mo pa lang na obstacle, nakaabang na ang Panginoon sa iyo para iabot yung tulong, para ibigay yung nais. Imagine that. Imagine nyo ang Diyos na pinaglilingkuran natin. If you are serving God with all your heart, all your mind, may experience ko ninyo yan. Mararanasan niyo yan. Na bago pa dumating, bago pa ano ba yung tawag doon? Bago mo paguluhin yung buhok mo sa kakaisip, meron ng sagot. Next week. Isaiah chapter 65 verse 24, ang sabi natin, Panginoon, bagaman ito ay para sa bayan ng Israel, sabi niya, ang dalangin nila, kahit hindi pa tapos, ay aking diringgin. At kahit hindi pa tapos, anong sabi niya? Ibibigay ko ang kanilang hinihiling. Sino ang makakagawa nun? Walang iba kundi ang Panginoon. And then we fail. We trust the Lord. And if we pray, sabi nga niya, bago pa matapos yung prayer mo na, nadinig na kita. Bago mo pa sabihin, ibibigay ko. And how many times na naranasan na natin yan? Ay, may self-experience ito lang. Pinagpipray ko pa lang, andun na. Bago matapos yung panalangin ko, meron ng sagot. Trust in the Lord. Sabi niya, He will give you the desires of your heart. Next. Faith looks beyond scarcity or limits. Tayo, we are limited by our strength, limited by our intelligence,
Limited by our understanding. Limited tayo sa maraming bagay. Hindi tayo katulad ng mga superhero na napapanood natin. Diba? Sinong superhero ang walang superpower? Si Batman. Parang malikol. Siya yung superhero na walang superpower. Si Batman. Puro ano yun? Puro machines. Next week. Sabi niya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na alin nakikita. When we say we are acting on faith, hindi natin nakikita, hindi pa natin nakikita yung end result. We are acting in faith if there is something na meron tayong gagawin na hindi natin alam kung ano yung magiging resulta nito. I will give you an example. Noah. Nung binuo niya yung barko, alam ba ng mga tao noon kung ano yung ulan? Hindi. Alam ba ng tao noon kung anong sabi nila nung ginagawa niya yung barko? Pinagtatawanan siya. That is what people do. Gumagawa ka, kumikilos ka, ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon. Kahit hindi mo alam kung ano yung magiging dulo nito o resulta. But you are trusting the Lord na yung ginagawa mo iyon is out of His will. Kapag ang pagkilos po natin is something that we have grasped, naiintindihan na natin, alam natin na ito yung end result, ito yung mangyayari, ito yung gusto kong maganap, that's not faith. Hindi yung pananampalataya. Because faith, Hebrews 11:1, ano sabi niya? Basahin niyo na lang. Hebrews 11:1, ano sabi niya? Faith ay isang bagay na beyond your understanding, beyond what you can comprehend, beyond what you can do, but you trust na ang gagawa ay ang ating Panginoon. Matthew chapter 19 verse 26, ang sabi niya, tinitignan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Everything is possible with God. Anything is possible with the Lord. Dito pa ako magbawakas. Letter C. God provides more than enough. Naniniwala ba kayo? Right? Sa mga nakaranas na, God provides more than enough. I would testify. Hindi siya, minsan nagtatawanan kami mag-asawa. Minsan kasi pag nababagod kami sa bako, lumalabas kami mag-asawa. We drive. Kaya madalas ako sa Marilaki. Sa hindi ko inabutan si Superman. Pero madalas ako sa Marilaki. Pumunta kami doon sa asawa. And then, sabi ko nga, nung pandemic, yung mga lockdown pa doon, iniisa-isa natin yung resto doon. Iniisa-isa natin yung resto. Para lang anuhin kami. No? Kasi very frustrating sa loob ng bahay. Then sometimes when we are talking, sinasabi ko, alam mo, ang galing ni Lord. Why? Every time na I'm worried, nag-aalala ako on things na I know that I can no longer afford for my family, the Lord does something more than enough.
na ibibigay niya yung bagay na kung saan kahit sa kaisipan ko, hindi ko alam kung paano ko kukunin o ibibigay. My greatest worry is failing as a father. Kasi sabi niya doon, mas masahol pa sa isang mas masahol pa sa isang di mananampalataya, hindi marunong mag-provide sa kanyang anak. But then the Lord, yun yung mga testimony, the Lord, every time, sabi ko when, bago mag-college yung mga anak, sabi ko, kulang yung sa akin. It's not enough. Sabi ko, magkasunod eh. It's not enough. And I was praying, Lord, sabi ko, paano ko hatin? How can I make this to happen? Pero sabi ko ba yung, learn to trust. Kuwentahin mo sa papel, hindi kasya. Pero when you trust the Lord, yung bulsa mo, kakasya. And I can testify. Kasi naranasan. So God provides more than enough. Sabi niya, nang makakain na silang lahat, inutusan niya silang ipunin ito. Kaya ano sabi niya, nakapuno pa sila ng 12 kayo. It's more. More. God's provision is not just enough. It's more than enough. More than enough. Ang ginanda lang ng bagay na yun, sabi nga namin ng asawa ko, palaging sakto ito. When we mag-elevate yung expenses namin, not because of sa luho, but rather on the need. Pag mag-elevate yun, tataas din ng Panginoon yung provisions niya. And then pag tumaas yung provisions niya, magkikwenta kami ng asawa, at sasabihin namin, ang Panginoon talaga, ibibigay lang niya yung need mo. But still, more than what you previously had. Nakakatuwa ang Panginoon. You know why? Kasi, when you have that, hindi mawawala yung spirit of humbleness mo sa harapan. Hindi mawawala yung humility. Hindi mawawala na yung mga bagay na iyon ay ibinigay lang ng Panginoon. At yung mga bagay na ipinahiram, kung gagamitin mo sa Kanya, it will be more than enough beyond what you can imagine. Minsan mahirap gawin ng ibang tao. But when you learn to trust God, it's easy. Napaka. Then dun mo lang makikita yung kilos, yung galaw, yung kamay ng Diyos sa buhay mo. Sabi niya sa Ephesians, ilang slides ko? 100 din. Ay, pakibalikod sa naman. Sabi niya sa Ephesians, pabalik yan. Sabi niya sa Ephesians chapter 3 verse 20. Sa Kanya, sino? Panginoon. Na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan nagahari sa atin. He can give beyond what you're asking. He can give beyond what you're imagining. Kung ang iniisip mo pa lang ay itong bagay na ito, ang plano pala ng Panginoon sa'yo, mas higit pa, kaya niyang ibigay. Then who are we to fail
to trust the Lord. Wala. Kaya kawawa yung tao. Kung ang pag-asa niya ay sa sarili. Kawawa yung tao kung ang tingin niya ay magagawa niya lahat sa labas. Sa talino niya, sa kakayahan niya. Pero ang lahat ng bagay na yun, pinahirap niya. Ito ba yung nakakatawa? Sabi niya sa awit 23 verse 1. Is that the last one? Psalms 23 verse 1. Sabi niya, this is David. Si Yahweh nga ang pastor. Ano sabi niya? Hindi siya magpupo. The Lord is my shepherd. I love. Masasabi lamang po yan ng tao na talagang nagtiwala at tumangga sa Panginoon. Hindi mo yan masasabi kung wala kang pagtitiwala. There are things na masasabihin natin, hindi naman talaga kulang ito. Hindi lang natin nakukuha yung gusto natin. Pero hindi tayo kulang. Yung wants lang natin ang wala. Pero yung need natin, provided ng tao. There's a difference. So ito po yung tatlo. Again, we want to live a life that honors God. Give what you have, even if it's small. Always trust the Lord. It's provision. Kahit imposible. Trust God. And when you learn to trust God's provision, God will provide more than maraming bagay. So again, our life principle number 2, we surrender to multiply. And with that little, it will become much. Amen po ba? Next. Final natin, again, ito po yan 7 yan. Meaning na life principle. Number 1 is obedience. It's better than sacrifice. Number 2, learn to surrender to multiply. And with that little, it becomes much. Sa pagdaan ng taon, hopefully po, sa 7 na may tuturo ko dito sa pulpitong ito, bawat isa sa atin ay makita kung paano mamuhay na nagbibigay ng parangal sa atin. Samahan niyo po ako sa panalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Diyos sa iyong mga salita. Salamat Panginoon. Pagkat tunay o Diyos na ang katapatan mo ay walang katapusan. Ang biyaya mo ay walang ang pag-ibig mo o Diyos ay nasa iyong mga. Dalangin namin Panginoon na matutunan namin ng Diyos na magkatiwala. Ang anumang bagay na ipinagkatiwala mo rin sa amin Panginoon, pinahirap mo sa amin at magamit namin ito Panginoon para sa iyong pagkatiwala. Nawa hindi sa sarili namin lakas, sa sarili namin kakayahan, o sa sarili namin talino Panginoon kami magtiwala, kundi magtiwala lamang kami Panginoon sa magagawa. Kayo Panginoon, ang madakila at makapurihan magpakailanman sa pangalan ni Jesus.